Kung balak mo magbenta ng tiramisu, This is the perfect recipe for you. no mascarpone, no egg, and no cream cheese. Kaya alam mo na negosyo-friendly ang costing, pero premium pa rin ang lasa at hindi pa madaling masira. Hello po, ako po si Leslie and this is my negosyo-friendly tiramisu recipe. Simulan na natin. Gawa tayo ng coffee soak. So, meron ako ditong 125 ml or 1/2 cup ng hot water. To this, we add 1 tablespoon ng instant coffee granules. Para sa akin, ito yung pinaka-optimal na amount ng coffee. So, strong enough siya para mag-shine siya dun sa ating tiramisu. Kasi alam nyo na may cream layer yan, so kailangan lumalaban yung coffee flavor. Kapag mas mababa dito, medyo parang kumbaga medyo natatalo na yung coffee. Kaya ito yung amount na gusto ko, yung proportion na gusto ko. 1/2 cup is to 1 tablespoon or 1 cup is to 2 tablespoons ng instant coffee granules. So 1 tablespoon of instant coffee granules is about 5 grams. Tapos, dagdag na natin yung ating 1 tablespoon na dark brown sugar. You can also use light brown sugar or white sugar. I prefer dark brown sugar for the added flavor. And last but not the least, yung ating rum. This is 1 tablespoon ng dark rum. I prefer na may alcohol yung tiramisu kasi meron siyang kick na binibigay, may pait na binibigay na nagdadagdag do sa complexity ng flavor ng inyong tiramisu. So, I recommend na lagyan nyo siya ng rum. Pero kung ayaw nyo talaga yung lasa or iba yung target market ninyo, then you can skip yung inyong rum. Haluin nyo lang to hanggang sa maramdaman nyo na wala ng graininess, wala ng buo-buo na coffee or sugar. Okay? Set aside to cool. Next naman na gagawin natin ay yung ating cream layer. So, dalawang parts yung ating cream layer. Unahin natin to. Ito yung part na magbibigay ng thickness sa inyong cream. Kasi nga, hindi tayo gagamit ng mascarpone or ng egg. So, kailangan merong tayong gawin na paraan para magkaroon pa rin ng thickness ang inyong cream. So, we have here 1 cup or 250 ml ng evaporated filled milk. I use Angel evaporated filled milk, hindi Angel na evaporated creamer. So, mas okay sa atin to kasi mas milky yung flavor nito. Yung mascarpone kasi milky yung flavor niya. So, ito yung mas prefer nating gamitin. To this, we add our cornstarch. This is 3 tablespoons or 24 grams ng cornstarch. Ito yung magbibigay ng thickness dun sa ating cream layer. Tapos, lagay natin yung ating 1/4 cup or 50 grams na white sugar. Dito naman, prefer ko na white sugar, hindi light brown or dark brown kasi ang gusto nating mag-shine dito ay yung lasa ng gatas. So, pag nilagyan natin ng dark brown sugar, so medyo lalaban yun dun sa lasa. Kaya, mas okay kung white sugar. Tapos, very important, a pinch of salt. Marami ako recipe na nakikita na hindi naglalagay ng salt pero mahalaga yung kahit konti na salt na yon to balance the flavors, to enhance the flavors as well. Actually, dagdagan pa natin ng konti. Ayan. Whisk lang hanggang sa ma-incorporate yung cornstarch dun sa inyong milk. Okay? This is good. I-microwave na natin siya for 1 minute, tapos haluin, tapos 30 seconds plus 30 seconds until makita nyo na thick na siya. So, after 1 minute, ganito yung itsura. Mix lang natin. Okay, tapos balik natin sa microwave. So, from here, 30-second increments lang para hindi kayo masunugan. So, this is the second 30. Yan. Uy. Ito na siya, yung itsura niya. So, thick na siya. Whisk lang to make sure na walang lumps or clumps. Kung gusto niyo maging super sure kung okay na siya, pwede niyo siyang tikman. Dapat wala na siyang powdery texture. Okay na. Smooth na siya. So, kailangan nating i-cool down ito kasi kapag, mamaya kasi, mag-whip tayo ng all-purpose cream. Kapag dinagdag natin to dun sa ating whip na all-purpose cream, mag-flatten or magde-deflate
yung ating whipped all-purpose cream. So, kailangan mag-cool down to. So, after cooling down our thickened milk mixture for 30 minutes, so 15 minutes at room temperature, tapos 15 minutes sa freezer, pwede nating i-whip yung ating cream or all-purpose cream. So, dati, ang go-to ko talaga na all-purpose cream ay Nestle dahil sa lasa. Itong Alaska kasi, parang dati meron ako nalalasahan ng metallic aftertaste, pero nung nag-try ulit ako, parang wala na yung ganung aftertaste. So, gamit natin yung Alaska kasi mas mura siya. And, isa ko pa palang hesitation sa Alaska, yung ang hirap niyang tanggalin dun sa packaging kasi sinisqueeze out ko siya. Pero, ito, yan, yun yung hack. Kaya parang pataktak niyo siyang tanggalin para buo siyang lalabas. Kapag in-squeeze out niyo siya, ayun, didikit na siya dun sa container. Actually, ito, mas mura pa lalo kaysa sa Alaska. Pero, kung makikita nyo, hindi siya all-purpose cream, kundi all-purpose creamer. So, ang ibig sabihin nun, pag tinignan nyo yung ingredients, mas mataas yung oil component niya kaysa dun sa milk component. So, mas prefer ko ito. Pero to be fair, hindi ko pa talaga ito nasusubukan. So, I'm thinking pwede kong i-test ito compared sa mga all-purpose cream. Ayun, abangan nyo yan. So anyways, i-beat lang natin to at highest speed for 3 minutes or hanggang mag-double or a little more than double yung inyong cream. Halfway through, pwede nating scrape yung sides and bottom to make sure lang na equal yung pagkaka-whip ng ating all-purpose cream. Check lang natin. Ayan, so right now, soft peak siya. Beat pa natin. Medyo gusto natin mas firmer pa. There you go. Ngayon, pwede na natin ihalo ito dito. Pero, para siguraduhin lang or i-avoid yung mga clumps. Kasi, as you can see, magkaiba yung texture nito. So, pag hinalo lang natin basta, malaki yung tendency na mag-clump-clump siya. So, kunin lang natin. Okay lang. Yan. Tapos, i-beat natin dito. By the way, dito sa recipe na to, ito talaga yung ating secret weapon kasi nga ito yung magbibigay ng milkiness, magbibigay ng thickness na supposedly galing sa mascarpone and sa egg. Pero, ayan, diniskartehan natin. Scrape lang din natin. Actually, kung meron kayong immersion blender, mas effective yun sa pagtanggal ng mga clumps dito. Ayan. Pero, so far, okay naman, smooth. So, pwede na nating idagdag dito sa ating whipped cream. Low speed lang. Scrape lang ulit. By the way, itong mixture na to can make 2 to 3 loaf pans na ganito. I've tried it with 3. Okay naman. Masarap pa rin. Pero I'm recommending na 2 lang yung gawin nyo for this amount para talagang mas premium yung lasa. Kayo mag-alala dahil yung costing niya ay very practical. Kung interested kayo dun sa costing, mag-comment lang kayo below and gawan ko ng paraan para makapag-send ako sa inyo ng costing. Okay. Bago tayo mag-assemble, gusto ko lang pag-usapan natin yung tungkol sa ladyfinger o yung broa. So, sa SM Hypermarket, merong 5 brands ng broas na makikita kayo. Actually, for example, sa kada branch, hindi lahat yun makikita ninyo. Pero, so depende kung ano yung brand na makikita nyo sa inyong malapit na SM Hypermarket. Pero, I think ito yung pinaka-common na makikita natin, yung Laura's na broas. Siya rin yung pinakamahal, 320 pesos for 350 grams. Tapos, ito naman yung ZJ na brand. So, isang tub na ganito is 268 grams, 200 pesos. So, medyo mas mura siya. Tapos, ito pa yung isa, Marquis na broas. Nakalimutan ko na, pero mas marami ito eh. So, 425 grams ito. At kung sa ikokos mo yung per unit, mas mura siya ng konti dito sa Laura's.
ang iti-take note nyo sa paggamit ng ladyfinger or browas, yung gaano siya katagal dapat i-dip dun sa inyong coffee. So, bibigyan ko kayo ng example. Kuha ako ng Marquis, tapos kuha ako ng Loras. By the way, itong Loras tsaka Browas, medyo similar sila. Ang kaibahan lang, ito medyo irregular yung sizes niya kaysa dito sa Loras. So dito, gusto kong ipakita sa inyo na magkakaiba sila ng tagal ng pagsawsaw or pagdip. So katulad nito, si Browas, saglit lang po ang kailangan na ipag-dip siya. Ayan. Malambot na siya agad. Ayun. And pagdating doon sa tiramisu mismo, ang texture niya ay soft. Soft yung texture niya. Okay? Ito naman, itong Marquis, try natin, ganun din kabilis. Hindi. Matigas pa din siya. So, kailangan niya ng mas matagal na pag-dip. Tigas pa din. Tigas pa rin. So, medyo bababad mo talaga. Ayan. Ayan. Saka pa lang siya parang naging, kumbaga, tender. Ngayon, ito naman, kapag nilagay mo sa tiramisu, medyo maligasgas yung texture niya. Mas structured siya kesa dun sa Loras or dun sa ZJ. So, ako personally, mas prefer ko yung texture nitong Loras, yung mas malambot. Kasi nga, mas ano siya mas readily siyang nagko-combine dun sa cream, dun sa creaminess nung cream layer. Ayun, so mas ano ko siya, mas type ko ito. Pero kung gusto niyo naman yung parang contrasting yung texture, then go for something like Marquis. Or yung isa pang brand, yung Margie's. Mas mura din yun, parang 85 pesos for 180 grams. Pero sa SM North ko lang yun nakita at saka sa online ng SM Hypermarket. Pero talagang mas mura siya, as in kalahati yung presyo. So explore nyo rin yun. And nabalitaan ko, meron ding mga nabibiling ladyfinger or browas sa mga panaderya and mas mura di hamak kesa dun sa nabibili sa mga sa hypermarket. So explore nyo po siya. Okay, ito yung gamitin natin. So dito tayo lalagay. Of course, maraming packaging na pwede nyong gamitin. Pwedeng mas maliit na, ganito may mga mas maliliit na parang pan na aluminum type. Tapos meron din yung kung magbabazar kayo, meron din yung uso na mga rectangular na pans na pwede nyo rin gamitin. Pero for this video, we're gonna use this. This is equivalent to about 2 slices nung nasa rectangular pan. Again, itong Loras, mabilis lang siya. Dinidip. Ito, medyo mas mahaba siya, pero pwede nyo namang i-cut or pwede nyo isiksik na lang din siya dun sa gilid. So merong manipis. So, what we can do, ayan, ito kumuha ko ng putol. Ayan. Tapos, i-break natin. Lagay natin dun sa dulo. By the way, be very mindful dun sa paggawa ng edges. Kasi yan yung first na impression or first na matitikman ng inyong mga customer. So, make sure na maganda yung pagkaka-layer ng mga dulo ninyo. Okay? So, ngayon pwede nating ilagay yung cream layer. So, since ito ay pang negosyo, kailangan consistent yung lasa. So, yung dami ng cream layer natin dapat wini-weigh. 150 grams per layer. Okay. Ngayon, pwede na natin. Ayan. Taktak lang. Tapos, lagay na natin yung next layer. So, as you can see, medyo may mga spaces. Lagyan natin siya ng browas. Ayan. So, hindi kailangan perfect. Basta importante kasi, meron pa ring ladyfinger or browas dun sa mga spaces na yan. Next layer. 150 grams ulit. Yun. Okay. Sakto. Ayan.
Yun. Sarap. Ayan. So ngayon, bago nyo ilagay sa ref, kailangan nyo kasing i-chill ito for overnight, pinaka-best. Pero kung nagmamadali kayo, lagay nyo sa freezer like an hour para mag-firm up lang siya. Pero best kung 4 to 8 hours siyang nasa ref para mag-develop pa yung flavors, mag-firm up yung inyong cream, and mas mag-soak in pa yung coffee flavor dun sa inyong ladyfinger. So, ang gagawin natin, lightly dust na natin siya ng cocoa powder para yung ding top layer na yan, medyo mag-infuse na siya with chocolate flavor from the cocoa. Tapos, saka natin talagang ibongga yung pag-dust ng cocoa powder kapag isi-serve na natin or ibebenta na natin siya. So, in total, about 4 grams lang ng cocoa ang kakailanganin nyo kada isang pan na ganito. Ganyan lang. So, lightly dust pa lang. Okay? Tapos, pwede na natin siyang i-refrigerate para mag-firm up and then tikman natin. Tikman natin bukas. After overnight sa ref, ito na yung ating tiramisu. Kung nakita nyo, nasira siya kasi napatungan ng mabigat. So, pag nangyari yun, ayan, pwede kayong kumuha ng spoon, yung medyo flat. Tapos, i-ano nyo lang, yan, i-flatten nyo lang siya. Yan. Flatten nyo lang siya ulit. Yan. Tapos, saka nyo budburan ulit ng cocoa powder. Ngayon, pagdating sa cocoa powder, I highly recommend na gumamit kayo ng good quality na cocoa powder like Hershey's, Bensdorp, JB15. Kasi, konting-konti lang naman ang kailangan nyo. Alam ko, napakamahal ng cocoa powder ngayon. Pero sobrang malaki yung impact ng masarap na cocoa powder. Ayan. So, please use yung high quality na cocoa powder. So, again, isang ganitong pan, you will just need about 4 grams na cocoa powder. Taste test na natin. Meron akong guest na taste taster. Yung cream niya is light, pero may thickness. Sarap. Tapos, coffee. lumalaban yung coffee flavor dun sa browas kasi nga medyo strong yung timpla natin. Yung rum talagang halos hindi mo siya malasahan eh. Pero, nandun siya. Ayun. Harap. Again, kung interested po kayo sa costing nito, please comment down below. Hope this helps. Sa uulitin, paalam!